May kaibigan ako, yung cholesterol niya from 150, dahil sa 2 weeks lang na to, 210 na. Ang bilis tumaas. Dahil sa pagkain lang. Kumain tayong konti, papayat tayo. Tapos exercise. Pero hindi pala ganyan kadali. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge sa ibang tao talaga. Sa akin kasi ngayon, ba't ako pumayat? Ang sikreto, may 5 tips tayo. At least 5 years bago hindi na ako kumain ng breakfast. Dahan-dahan kumain. Unahin mo muna tubig. Akala ko dati, magandang yun ang binibili ko. Hindi pala. Kapag nagkamali ka, tumaba ka, okay lang. Balik ulit. Kasi kung hindi, kung talagang ayoko na, edi paano ngayon yun? Edi talagang tutuloy-tuloy ka. Mindset mo, dapat ganito. I will make a habit of staying healthy, eating healthy, and being active. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Happy New Year! Bagong taon, bagong pag-asa sa pagpapapayat. Yan po ang topic natin ngayon. Of course, with our medical director, si Dr. Anthony So. So, Doc, as usual, wala nang paligoy-ligoy pa. January ngayon, season ng pagpapapayat or at least umaasang pumayat. Ano po ba ang mga pwedeng gawin ng mga Pilipino? Okay. Una sa lahat, may kaibigan ako. Yung cholesterol niya from 150, dahil sa 2 weeks lang na to, 210 na. Wow. Ang triglyceride from 90 taging 125, gano'n. Ang bilis tumaas dahil sa pagkain lang. Okay? So ngayon, ang sikreto, siyempre, madali lang. Alam natin naman na calories in, calories out. E di kumain tayong konti, papayat tayo. Tapos exercise. Pero hindi pala ganyan kadali. Nagre-research ako ngayon. Ang hirap pala. What if may genetics ka na may problema, na may thyroid problem ka, hypothyroid ka? Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge sa ibang tao talaga. Yung may kilala ko na konti lang kinakain, pero malaki siya. Bakit? Tapos nagda-diet pa, nag-exercise pa. Dahil may sakit, may hypothyroid, may hormonal problem, sleep apnea. So, hindi natin alam, kaya hindi tayo pwedeng mag-judge sa ibang tao. So, yun, medyo exception yung mga ito, di ba? Kumbaga, ibang intervention yung kailangan nila Yes, para sa coach. weight loss. How about yung mga taong masasabi mong walang ganitong kalagayan? Ano po yung mga pwede nilang gawin? Lalo na, New Year. Siguro, mataas pa yung motivation mo habang January pa. So, habang nandyan ka pa, anong pwede mong gawin para mag-lose ng weight? Okay, kasi ang daming tao gusto pumayat. Pero hindi tumutuloy ang New Year's resolution niya, nasisira. Okay, tandaan natin, okay, ang katawan natin, dahil sa evolution, dahil dati hunter tayo dapat nag-store tayo ng food, ng fat, di ba? Kaya nga, malakas ang anti-starvation response ng genes natin. Kaya ang katawan natin, pumipigil sa ating pagbabawas ng timbang. So, kunwari, nagda-diet ka, ang gagawin ng katawan natin, yung hormones natin, tataas ang ghrelin. Magkakaroon ng hunger pangs. So, talagang ayaw nilang kasing pumayat ka. Kasi pag mataba ka, mas malaki ang chance mo for survival. At least noon. Yes! Ano na nangyari? Ngayon kasi, pipindot lang tayo. Darating ang pagkain natin sa pintuan na. Bubuksan na natin. Masarap pa. Tapos, malaking portion pa. Kaso, processed food lahat. Walang sustansya. So, yun ang problema ngayon. So, kahit na wala siyang sakit, dahil habit na natin to, mahirap magpapapayat. Kaya nga, maging stricto sa sarili mo. Na, papayahin mo sarili mo, wag. Pag-usapan natin mamaya yung psychological and best practices natin. Pero, absolutely, no body shaming, lalo na sa Yes. may karamdaman talaga. Oo, lalo na sabay may karamdaman. And ang ayaw mo kasi mangyari, may problema na nga sa weight loss yung tao, dadagdagan mo pa ng mental health issues, Yes. di ba, Doc? Yes. Okay, Doc. Let's go. So, maraming studies na yung nabasa natin na ang weight loss, marami kang pwedeng gawin di ba? Bawas stress, tulog, exercise. Pero, sabi nila, overwhelmingly, yung eating habits mo, yung pinakamalaking factor pagdating sa weight loss. Tama, coach. So, bilang isang taong payat at isang doktor, It takes one to know one. Pareho naman tayo. wala nang mas qualified pa kesa sa inyo na magsabi, ano ang dapat na eating habits natin ngayong 2026? Payat ako, alam mo bakit? Explain ko mamaya. Hindi dahil magaling ako mag-diet, kung hindi, may environmental factor kasi ako. Okay, so, number 1, may 5 tips tayo. So, number 1, kumain ng tama. Maraming protein. Yung protein. Kasi yung protein, 4 calories per gram.
Tapos busog ka pa. Mm. Then, siyempre, pag busog ka, reduce ang cravings mo. Mm. Then, preserve ang muscle mass mo. Di ba? Pag preserve ang muscle mass mo, yung basal metabolic rate natin, habang nakapahinga ka, unti-unting nagbe-burn pa rin ng fat. Mm. So, maganda yon. Protein. Doc, speaking of protein, maraming posibleng source ang protein. Mhm. Ano ang pinaka-healthy sa tingin niyo? Steak, Steak. maganda. Wag baboy. Beef, maganda. Egg white, Yung chicken. grass-fed po ba ito? Yes, yes. Then chicken. Then yung mga galing sa plant protein, napakaganda. Kasi ang katawan natin hindi alam kung saan galing. Plant or meat protein. At yung plant protein, mas maganda sa kidney. Mas hindi nakakasira ng kidney. Okay. So, kung medyo vegetarian ka siguro, pwede ka sa tofu, no, Doc? Eksakto. Kung ayaw mong kumain ng karne. Then, sa food naman, merong vegetable. Di ba? Merong protein, then carbohydrates, then fats. Yung carbohydrates natin, vegetable na. So, pinagdikit natin. Sa vegetable, meron ka ng carbohydrates, meron ka pang fibers like green leafy vegetables, bell pepper. Sa carbs naman, pwedeng makukuha na natin doon sa green leafy vegetable. May carbohydrate na rin doon. Nakakita ko nga, Doc, yung mga iba. Siyempre, yung pag-iwas sa carbohydrates na yan, mas madaling sabihin kesa gawin, di ba? We can all agree on that. Hindi naman kami nagmamagaling ni Doc na nagsasabing hindi kami nagkakanin. Kita nyo naman sa katawan ko. Si Doc, hindi masyado. Ako, 1.5 rice ako. 1.5 rice kayo? Oh, lunch tsaka dinner na. Okay. Wag sa isang meal. Pero, yun, itong pagbawas sa carbs, tingin ko, gradual na process, di ba? Yes, gandang tip yun. Hindi mo pwedeng sabing sa araw, ulam na lang ako. Hindi ka magsasucceed. Wala pa yata ako nakita ang ganun. Yung mga iba nga, Doc, nag-alternative, yung cauliflower rice, parang yung ulo ng cauliflower, ginagawang kanin. Sa mga iba, para siguro yung psychological effect na para kang nagkanin. Tama. Yun ang ginagawa nila. Sa akin kasi ngayon, ba't ako pumayat? Actually, tataba ako. Pumayat ko kasi wala nagluluto sa akin. Wala magluto sa akin breakfast. Ang ginawa ko una dati. Dati, breakfast ko isang bowl. Ngayon, dahan-dahan, ginawa ko saba, yung half-ripe. Then, kakain ako una 7. Then, naging 6. Then, naging 5. Then, ang layo kasi ng palengke, minsan tinatamad na ako, hindi na ako nakakapag-bili. Then, puro tubig na lang ako. Hanggang sa ngayon, nasanay na ako, hindi ko makain ng breakfast. Kaya nga, papayat ako. 30% ng calories na wala. Hindi ako papayat. Hindi nagbe-breakfast si Doc dahil walang gustong magluto sa kanya. Kasi, syempre, ang mga doktor, kung saan talaga na-assign. Kasi ba, yung pamilya ko kasi nasa Manila eh. Oo. Nandito ko sa Pampanga, mag-isa lang ako. Oo. Si Doc, ayaw nang magluto. Kaya hindi nakakain ng hanggang sa mawala, no, Doc? Hanggang sa mawala. Ayun. Kaya dahan-dahan, at least dito sa Pampanga, 20 years na ako eh. So at least 5 years bago hindi na ako kumain ng breakfast. So wag niyong iisipin na ilang buwan niyo pa lang ini-effort, mawawala na. Gradual po talaga yan. Then fats, di ba? Ang fats, itong problema, 9 calories per gram. Because compared to yung carbohydrates saka yung protein, 4 calories lang. Kaya nga pipili kayo ng eat moderation, tapos pipili kayo ng good fats like avocado, nuts, seeds, olive oil, butter, and yung mga fish na mataas pa yung omega. Yung mga salmon, di ba? Yan. Maganda siya sa inflammation, maganda sa katawan. Baka pumayat ka pa dahil doon. Salmon, tuna. Mahal yung mga yun eh. Research nyo na lang kung anong fish na medyo mas mura yung mayaman sa omega-3. Yes. Then, techniques. Imbis na magpapandesal ka, magkanin ka na lang. Sa bagay, Doc. Kasi, hindi ka naman bibiling pandesal, isa lang eh. Pili ka, minimum, mga 4, 5. Susugan na, tapos nakita mo, sarap. Oo. Kakain ka ulit. Tapos, vegetable first. Kapag vegetable first ka, may fiber ka na, kahit na kumain ka ng carbohydrates, mga 30% mababawasan ng absorption nun. Then, dahan-dahan kumain. Pag mabilis ka, kahit na, ang bagal kasi ng process ng brain natin eh. Busog ka na, sa sobrang bilis mo, hindi pa nagre-release ng satiety hormone eh. Kain ka ng kain. Hanggang sa, sobrang laki ng tanong, talagang full ka na, tsaka mong sasabihin, busog ka na. Doon mo palang yes. Yung sinasabing hormone ni Doc, yun yung nagsisignal na busog ka na. Yun. Pero dahil minadali mo nga, hindi mo alam hanggat sa hindi ka pa bloated. Yes, bloated ka na, sobra na. Then, tubig. Unahin mo muna tubig. So, kung gising ko sa umaga, at least nakaka2 litro ako ng tubig. Pero dahan-dahan Una-una, 500 ml muna, then 1 liter. So, sa akin, nakaka 2 liters ako. Di busog na ako. Hindi na ako magugutom. Then, imbis na magsa-soft drinks ka, tubig ang gawin mo. Mag-orange juice ka.
akala ko dati, maganda ang orange juice, grape juice, pineapple juice. Yun ang binibili ko. Hindi pala. Hindi pala. Naging chubby ang anak ko. Totoo yun. No, kasi dahil puro fructose kasi eh. So, tubig na lang. Tubig Actually, na lang. Doc, siguro ma-encourage ko sa viewers natin, i-research nyo sa YouTube paano ginagawa yung mga apple juice, orange juice na yan. Medyo mandidiri kayo. Hindi siya, yung freshness na inaakala mo, Yes. it's not anything but fresh. Yes. Then, ang daming added sugar. So, kailangan check ninyo yung label. May mga corn sweetener, Yes. starch, pati sauce. Yung ketchup, mataas sa sugar. Barbecue sauce, hoisin sauce, cereals. Yun, ang dami. Tapos, artificial sweeteners. Akala ko, maganda. Pero, ang pala, dahil kumakain ka ng artificial sweetener, ang nangyayari, walang calories kasi siya, di ba? So, nag-crave yung katawan mo. So, kakain ka ng iba, edi may calories yung iba. Ayun. So, Doble black eye ka ngayon. doble back eye. Yes. Dami, kinain mo na lahat yung added sugar na yun, naghanap ka pa ng iba. So then, fasting para mabawasan. So, ito yung topic na pagkain. So, yun. Then, pangalawa, exercise. Okay. Kasi pagka nag-exercise tayo, may mga iba nagsasabi, okay, ang gulo eh. May mga ibang nagsasabi, mas maganda, mas konti ang kakainin. May mga ibang nagsasabi na studies have shown na pareho lang kahit kain ng kain, basta pag mag-exercise, papayat. So, ang gulo. Tayo, dalawang pakinggan natin. Mag-exercise tayo. Pagka kinakain natin, nabe-burn ng calories, papayat tayo. Math lang naman yan, Doc, eh, di ba? Alamin mo, gaano karaming calories ang nabe-burn ng isang klase ng exercise, and then, ikumpara mo dun sa calories ng kinain mo. Kung mas mataas yung calories ng kinain mo kaysa sa exercise, tataba ka pa rin, di ba, Doc? Pero ngayon, may naglalabas na ngayon ng studies kasi may equation sila. Yes. Tama. Pero ngayon, magdadagdag sila sa equation kasi nalaman pala nila ngayon na kuwari, nagtatakbo ko ng 10,000 kilometers. Kuwari, nababawasan ng 100 calories, parang ganon. Ngayon, nasasanay yung katawan natin. Nagiging 80 calories na lang na nababawasan sa atin. Nasasanay, nagpe-preserve talaga tayo ng fat. So, same effort, less calories. Yes, coach. Yes, coach. Yun, nasasanay yung katawan. Parang nagkaka-tolerance na, Doc. Eksakto. Oho. Kaya nga ngayon, may mga iba, iiba-ibahin mo yung exercises mo, then may nagsasabi na with weights. With weights. Tapos, yung with weights na yon, kailangan, kung bago ka mag-exercise, fasting muna. Huwag kang mag-exercise na busog ka. So, fasting muna. Kasi after mga 90 minutes, mababurn mo fat. I see. Pero kung kumain ka, tapos mag-exercise ka, syempre, ayaw natin maging pacho. Pero kung ganun, okay na. Basta kaysa sa walang exercise. Okay? Then, mas maganda daw yung high-intensive para mas magbaburn ng fat. Doc, alam nyo, may sense yung sinabi nyo na sa tao, kahit same yung exercise regimen mo, minsan bumababa na yung burn. Kumbaga parang may diminishing returns din. Yes, coach. Kasi nga naman, kunyari, nagpo-push up ka, 20 a day. After 2 weeks siguro, mula sa mahirap, madali na yun sa'yo dahil mas lumakas ka na eh. Yes, coach. Kaya siguro mas konti na yung burn dahil mas kaya na ng katawan mo. No, Doc? Yes, coach. Merong interesting topic. Ang tawag dyan shivering. Ang shivering daw, pag malamig, shiver ka, pumapayat ka, nababurn ng fat mo. Tapos, at malikot ka daw, kuwari, fidgeting, yung mga leg movement, galaw ka ng galaw, yung paa mo, ganon, di ba? Okay, ngayon, medyo payat tayo kasi ako galaw eh. Puro galaw. Yun, nakaka-burn ng fat. Mukhang ganyan yung principle ng mga ibang health and beauty clinics. Kasi, hindi ko nasasabihin yung brand. Yung wife ko dati nag-try ng ganyan. Ang ginagawa, yung parang nirarap ka, tapos malamig na malamig. Nakaka-lose daw ng weight yun. Yeah, kasi nga, yung muscles mo, yung constant na nagagalaw yun, shiver. Na hindi ka nahihirapan kasi talagang malamig shiver. So may mga iba, nagpa-plunge sa cold, then after 2 minutes, aakit ulit. Then after that, pa-plunge ulit sa cold. Yun, talagang, kasi may principle, malalim kasi yung principle yun. Papasok sa epinephrine. Then, pag ganun, yung epinephrine, may nerve yan, papunta sa fat cells na mag-release ng fat at mag-burn ng fat. Ano itong epinephrine na to? Yung adrenaline natin. Yun, hormone siya. Yeah, hormone na fight or flight, di ba? Yun, siya yung napapa-burn ng fat. Kaya pala sa maraming mga professional athletes ngayon, usong-uso yung para silang medram tapos tubig na may ice water. Mga football players, NBA players, ginagawa yon. Siguro nakakatulong. Eksakto. Tapos, nakaka-stimulate pa ng stem cells yun. Okay. Then, number 3, sleep. Di ba? Sleep. Doon tayo nagre-recover. Doon nagkakaroon ng growth hormone for our muscles. Ang benefit natin from brain until
toes, yung immune system natin, inflammation natin, babawasan. Healing and repair. So, studies have shown na kapag mas mababa sa 7 hours ang pagtulog mo, mas medyo chubby ka. Kaya kasi dahil daw, pag mas mahaba ang tulog mo, mas maganda ang leptin hormone secretion mo, mas busog ka palagi. Pag kulang ka sa tulog, mas kakain ka. Tsaka sabi nila, Doc, pag kulang ka sa tulog, mataas cortisol mo, nakakabagal din daw ng weight loss? Yes, eksakto. Pag mataas ang cortisol, tataas ang storage mo. Yun lang. Then, pang-apat, mindset. Okay? Alam na natin ano ang gagawin natin. Ang gagawin natin, diet, exercise. Pero, paano? Ito ang mahirap. Maging consistent. Totoo yun, Doc. Actually, baka ang pinakamahalaga sa lahat ng yan, nagsisimula lahat sa mindset, di ba? Eksakto. Because mindset mo, dapat ganito. Hindi yung, ay, gusto kong pumayat ng 20 pounds. Hindi, kasi bakit? After 20 pounds, na-reach mo na. Tapos, Kain ka na ulit. Oo, yan. Kailangan sasabihin mo, I will make a habit of staying healthy, eating healthy, and being active. Actually, mas tama yun. Oh, yun. Then, habit of stacking. Stacking. Ano yung stacking? Kuwari, nagkakape ka sa umaga. Okay? Or nag-green tea, mas maganda, pampapayat. Green tea. Hindi na ako magsa-soft drinks, green tea na ako. Then, pag ganon, after 1 month, 2 months, magdagdag ka. Ang gagawin mo, mag-inom ako tubig. Instead of another soft drinks or instead of milk tea. So, stacking. Then after another month, kakain ako ng gulay na mas marami. Babawasan ko ng carbs. Stacking up. Yun ang habit, stacking up. Hindi yung biglaan. Yes. Then, pangatlo, huwag sobrang stricto sa sarili mo. Kapag nagkamali ka, tumaba ka, okay lang. Balik ulit. Kasi kung hindi, kung talagang ayoko na. Nag-work. Hindi work, ayoko na. Eh di paano ngayon yun? Eh di talagang tutuloy-tuloy ka. Balik ulit. Bagsak ka, tayo ka ulit. Tama, Doc. Bibigyan ko kayong tip tungkol dyan. Ayun. Actually, isa sa mga healthy sa mind and body, sabi nga nila, yung ability to forgive yourself. Yung. Kasi pag palagi kang guilty, hindi rin okay sa mindset mo. Tataas Yes, coach. yung cortisol mo. Yes, coach. Ako, matagal na, pareho kami ni Doc, matagal na ko kaming nag-fasting. Sinisikap ko mag 1 meal a day. Pero, ang default ko, yung 16 hours na fasting, yun yung minimum ko. May mga araw talaga hindi mo kaya mag-umad kahit gusto mong gawin. Yung talagang meron event or meron masarap na ulam talaga Yes. gabi, mapapakain ka. And Yes, coach. that's okay. Kung That's okay. Yes. wag mong i-hold to such a high standard yung sarili mo na madidemoralize ka. Na hindi ka magkakamali. Diba? Ayun. Mangyayari talaga yon. Etong tip ko sa inyo, kung talagang gusto nyong ma-maintain yan, kunyari ako, gabi, nakapansin ako ng cravings, ang gagawin kong kondisyon sa sarili ko, okay, pwede mong kainin yan or pwede mong inumin yung beverage na yan, pero mag-green tea ka muna. Yung ganda, no? Kasi Alternative, yun. alternative muna. Oo. Pag naka-isang green tea na ako, sasabihin ko sa sarili ko, gusto ko pa rin kainin yon, iinom pa akong isang green tea. Oh. Pag gusto ko pa rin after ng pangalawang green tea, pagbibigyan ko na yung sarili ko. Yes, Ibig sabihin, coach. gusto ko talaga. Yes, coach. Pero kung sa isang green tea pa lang, usually nawawala na yung desire ko. Yun para pala. kainin Kasi ko. busog ka na. Uminom ka na ng gano'n. Oo. And ang kagandahan po ng green tea, hindi siya nakaka-break ng fasting dahil wala siyang calories. Tapos ang dami pang health benefits. Ganda. So, pwede niyong gawin yon and i-modify. Pero para sa mga matagal na nagpa-fasting, gaya namin ni Doc, yun yung mga ibang ways namin para ma-maintain. Yes, coach. Then, marami yan ha. Marami yan. Pero, last, companion. Totoo rin yan, Doc. May kasama ka. So, grupo kayo. O mahihiya ka na sa grupo mo. Yes. Uy, paano ilang pounds mo na? Ganito ko. Magpapasta talaga ako. Companion. Conversely, kung bad companions, Yes. silang lahat kumakain lagi. Kakain ka rin. Anong disiplina mo sa Yes. bigay ka rin? Oo. Yes, companion. Then, Good companion. good. Good companion. Then, 5. Palaging tinatanong sa atin, kung ano yung supplements. Yes. So, basics. Pag fiber, barley, wheatgrass. Tapos pansin mo, yung barley at wheatgrass, mapapait yung mga yan, tsaka yung mga malunggay. Yun, medyo mapait. Magiging mag-simulate ng GLP-1 yun na may satiety center tayo. Na tapos babagal yung takbo ng ating intestines because of the GLP-1 secretions. Okay. Then, berberine, parang metformin yan, nagpapabawas ng sugar sa ating dugo, Panax ginseng, tapos ampalaya. Okay? Hindi siya hormone, pero dahil mapait siya, nag-stimulate siya ng GLP-1. So lahat ng mapapait, pansin mo, yung banggit ko nga kanina, yung wheatgrass, malunggay, pag dinurog mo,
pinatuyo mo, mapait siya. Pero maganda siya sa ating blood sugar level. At sa TIT level natin, parang ayoko na kumain. But, Well, sa totoo lang, pag kumain ka ng maraming mapait, talagang mawawala ka ng gana. yes, coach. Pag kumain ka ng masarap, kakain ka ng kakain. Yun yung ating stacking. Yes. So, may tawag na food noise doon. Ang food noise, okay, na ang sarap eh. Next time, ang gagawin ko pa, lalagay ko pa ng ketchup. Tapos isipin ko pa, mamaya, lalagay ko pa ng mayonnaise. So, imbis na kakain ka talagang, teka, ang sarap ng hotdog na yun. So, ang mangyayari, teka nga, ano kaya pag linagay ko pang ganito? Totoo yun, Doc. O, kain ka ng kain. Ano kaya pag sinama ko pa ng cake? Naku, hindi ka napapayat. Sasabihin mo, anong mas masarap kesa sa brownies? Ice cream. Anong mas masarap kesa sa ice cream? Ice cream sa taas ng brownies. Patay ka. Oh, yun na. Oh, yun. So, yung mapait, pag kinain mo mapait, ay, wala na, ayoko na. Oh, yun. Nakakatulong sa pagiging disiplina rin yun, di ba? Then, merong isang sikreto pa na mas maganda sa kape sa pagpapapayat, yung L-carnitine. Yung L-carnitine, kinukuha niya yung fat sa taba, sa visceral fat na mahirap lumiit at ilalagay niya sa mitochondria para mag-burn ng fat. Tapos nag-exercise, mas efficient tayo. Pag wala kang L-carnitine, pwede kang bumili ng vitamin C lang. Yung vitamin C, gumagawa tayo ng L-carnitine. Pag marami kang ininom ng L-carnitine, pag walang vitamin C, wala rin kwenta. Kailangan talaga yung vitamin C, Doc. Ang hirap pa naman, pinakamahirap pa naman yung visceral fat na tanggalin, na, Doc? Yes, coach. Ang daming nagda-diet tsaka nag-exercise na payat na buong katawan, pati mukha, pero may tiyan pa rin, no? Yun ang tira. Okay, super dami po nating natutunan. Hopefully, yung pasok ng taon sa inyo, habang mataas pa yung motivation nyo, gawin nyo na lahat to. Huwag nyo nang i-delay. Yes. Yun ang tip namin. Kasi habang tumatagal, mawawala yung motivation mo. And delikado pa naman pag nag-summer na, lagi kang iinom nun ng malamig, na matamis. Ang sarap nun, Dok. Parang alam ko yun Oo. Halo-halo. Ay, Halo-halo, milk tea, parang food noise tayo yan drinks. Pero kalimutan nyo na yan. Sabi ko nga, i-build nyo na yung habits nyo ngayon pa lang para pagdating ng summer, medyo yung mindset nyo okay na. Anyway, this has been Glenn of Medico.ph along with my partner in health, Dr. Anthony So. Kami ay magpapaalam muna, pero iiwan namin sa inyo ang kasabihang stay happy, stay healthy, at pababain ang inyong BMI. Bye-bye!